May dalawang klase ng katotohanan po dito sa mundo. Ang isa, sabi po yung doktor ko, hindi ko masabing doktor ko, kundi mga doktor ko, siyam sila lahat. Sabi nila, wala akong kinalaman dyan, ha? Sabi nila, may sakit ako. Isang katotohanan, may sakit ka. Bakit? Nakita sa x-ray, nakita sa ultrasound, nakita sa dugo na ikaw ay may sakit. No? Sabi mo sa katabi mo, parehas kayo ni Kuya Boy. Ngayon, hindi natin dinideny, hindi natin tinatanggi na may sakit ka. Talaga namang meron. Yun ang isang katotohanan. Pero, ang talagang katotohanan, ito yung pangalawang katotohanan. Ang unang katotohanan, may sakit ka. Pero, ang totoong katotohanan, pinagaling ka na. At doon ka maniniwala. Anong tawag doon? Kasi sabi ni Jesus, sa kanyang salita, sa pamagitan ng mga latay niya, kayo nagsigaling. So, kanino ka maniniwala? Sa sinasabi ng doktor? O sinasabi ng Biblia? Ngayon, kung sino ang paniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Kasi ang nakalagay po sa Biblia, ang isang katotohanan, wala kang pera. Ang isang katotohanan, tingnan mo yung katabi mo. Maganda lang magbihis yan, pero totoo, walang pera yan. Ang isang katotohanan, wala kang pera. Pero ang totoong katotohanan, mayaman ka na. O, sino paniniwalaan mo? Kasi nakalagay po rito sa Biblia, kung kanino ka maniniwala, kung sa doktor, kung sa bulsa mo, o kung sa salita ng Diyos. Yun ang mangyayari sa'yo. Dahil, kaya nga sabi po ng salita ng Diyos, let the poor say, I am rich. At kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Paano kung wala kang alam sa salita ng Diyos? Paniniwalaan mo ngayon yung bulsa mo. Alam nyo, haharap ka minsan sa salamin Haharap ka sa salamin at sasabihin mong ganyan. Kung titingnan ko kung tatanungin ko ang itsura ko, sasabihin ng itsura ko, may sakit. Kung tatanungin ko yung paa ko, sasabihin ng paa ko, pilay siya. Kung titingnan ko yung bulsa ko, sasabihin ng bulsa ko, mahirap ka. Mabuti na lang, hindi mo tinatanong yung bulsa mo. Mabuti na lang, hindi mo tinatanong yung pakiramdam mo. Kasi, actually, ito po ay pangatlong labas ko pa lang. Magmula talaga nung na-hospital ako, wala pa ako ibang pinuntahan. Pangatlo ko pa lang ngayon. Maliban sa hospital kasi pa-check up ka. Lahat naman ng doktor doon at saka lahat ng laboratory nagsasabing may sakit ka. Hindi ka na nga pwede mag-sermon kasi may sakit ka sa puso. No? Naisip ko gano'n, batang-bata pa ako wala pa ako sandaan. Nanakawin ng demonyo yung buhay mo. Pangatlong labas ko pa lang ito. Magmula po nung nagkasakit ako. Number 1, yung unang labas ko, maliban sa ospital, kasi kailangan pumunta talaga ron Unang labas ko nung camping. Arrival. Hanggang arrival lang ako. Kasi sinumpong nga ako ng ulcer. Ngayon, sinabi sa akin na kailangan magpa-confine ako ulit. Hindi ako nakapag-camp. Pangalawang labas ko ay noong nakaraang linggo, anniversary ng Batangas. At ang pangatlong labas ko ay ngayong anniversary ng Rizal. Ngayon, makakaramdam ka ng hilo
makakaramdam ka ng panghihina, pero buti na lang, masarap yung pagkain ko. No, may pasalubong pa akong dragon fruit. Tapos ang isang problema pa, lahat ng pagkain mo, na kinakain mo, bawal. Bawal ang maalat, bawal ang matamis, bawal ang maanghang. Lahat ng papasok sa bibig mo, bawal. Ang pwede mong kainin, kartolina, illustration board, at saka papel. Lahat bawal. Bawal ang hamburger, bawal ang kape, bawal ang kahit tubig. Hindi ka pwedeng lumagpas ng 1.2 liters a day. Uhaw na uhaw ka. Lahat bawal. Pero bawal lang naman sa akin yan hanggat walang sumisita. Kasi hindi mo na ma-enjoy ang buhay. No? Ngayon, ano ang paniniwalaan mo? Mabuti na lang, hindi ko tinatanong yung pakiramdam ko kasi kung tatanungin ko pakiramdam ko, maghintay ka na lang mamatay. O ngayon, ano ang magagawa sa iyo ng Bible? Kaka-Bible mo, kaka-born again mo. Anong magagawa sa iyo niya ngayon? Aber, sige nga, may sakit ka. Mas paniwalaan po natin ang salita ng Diyos. Nang sabi niya, sa pamagitan ng mga latay ni Jesus, gumaling ka. Ngayon, anong tawag doon? Ang tawag po roon ay pananampalataya. Mas nagtitiwala ka sa salita ng Diyos kesa sa siyam na doktor. Sabi nga nila may tumawag sa akin dahil na nag-apply ako ng ano ba tawag doon sa ganun, yung humingi ka ng tulong. Kasi nga, may gastusin Sabi niya, ano pong ginawa sa'yo ng doktor? Kausap ko. Iniisip kong ganun. Gusto kong sabihin, inopera yung pa ako. Tapos, hiningan pa ako ng bayad. Kung titingin ka sa panlabas, kung tatanungin mo yung katawan mo, sasabihin sa'yo, manahimik ka na lang, mag-retire ka na. Pero hindi mo kasi tatanungin ang sarili mo, hindi mo tatanungin ang ibang tao. Ang tatanungin mo ang salita ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, mabubuhay ka pa. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, kahit pangit ka, may magandang plano ang Diyos sa'yo. Let the poor say, I am rich. No? Kasi kung ano ang paniniwalaan mo sa buhay, yun ang mangyayari sa'yo. Gusto mong maging magnet ka ng kahirapan? Sige, palabasin mo sa bibig mo na ang hirap ng buhay. No? Impyernong buhay ito. Napakapangit ng asawa ko. Huwag mo sinasabi. Huwag ka nagsasalita ng negative. Kahit nararamdaman mo. Yun ang batas Yun ang batas ng Bible. Kasi kung gusto mong gumaling, kung gusto mong bumait, kahit di mo magawa, kailangan sabihin mo, yun ang panglaban natin. No? Nakukuha niyo mga kapatid? Anong tawag doon? Pananampalataya. Ngayon, nung gabi po na, nung gabi na ako po ay inatake sa puso, hindi ko na nga alam kung anong nangyayari. Ngayon, mamamatay ka na pala. Pero may plano po ang Diyos Bakit? Kasi pagkatapos ko pong atakihin sa puso, pagkatapos kong operahin sa paa, darating ang time di na ako magsasaklay. Kasi pangatlong labas ko pa lang ngayon, masakit pa. Sa totoo lang, kahit 1 taon na, masakit. Mag-1 taon ako sa August, nung ina-opera ko, darating ang time, hindi na ako masasaklay. Lalakad na ako ng maayos. Bakit? Tamad lang ako Sabi lang, mag-practice ka tamad nga ako Pero ito mga kapatid, kung hihintayin ko ang February next year, wala na, lulungkuhin ka nito. Ngayon, ito na. May sakit ako sa puso. No? Pagkaraan po ng mga ilang buwan,
nagpunta ako roon sa cardio, doon sa doktor sa puso. Dahil kinunan ako ng ino-ultrasound, hindi lang naman na kundi pati sakit sa yung puso mo, ino-ultrasound yan. Tapos meron tinatawag na 2D echo na pinapakinggan yung puso mo. Alam niyo, pagpunta ko doon sa cardio para check up, alam niyo kung ano sabi niya? Ito po ay espesyalista at head. Alam niyo ba yung head ng pulmonary? Dahil nagkaroon ako ng pneumonia, isa-isa na nga yun, inaatake lahat eh. Ang grabe, head ng pulmonary. Ibig sabihin, sa palagay ko, head siya eh. Ibig sabihin, maraming pulmonary doctor sa baba, sa ilalim niya. Eh, siya yung head. Ibig sabihin, siguro, siya yung pinakamarunong, pinakamagaling. Alam niyo ba, isang dalaw niya sa akin? 3,500 ang singil. Grabe. Wala pa siyang 5 minuto nakikipag-usap sa akin, binayaran ko lang ng 3,000. Ang mahal naman, 2 beses niya akong dinalaw. Magkano yun? 7,000. Lulumpuhin ka, hindi lang sakit, kung hindi lang sakit. Lulumpuhin ka, hindi lang sakit, kung hindi lang bayad. Nagngina. Ngayon, nung pumunta na ako doon sa cardio, specialista to, head. Ang pinakamarami siguro siyang alam, kasi kaya nga head. Alam niyo, tinignan niya yung resulta ng heart ko. Ang sabi niya, totoo ba to? Hindi ba ito fake? Bakit? Kasi gumagaling na yung puso ni Kuya Boy. Huwag kang maniniwala sa sinasabi ng iba. Ang paniwalaan mo, Bible. Sabi mo sa katabi mo, may nagpapatibok na sa puso ni Kuya Boy. Huwag kang maniniwala doon sa sabi lang, gano'n, mamamatay ka na 1 kalahating taon pa. Pangatlong labas ko pa lang ngayon. Maliban sa ospital, kasi balik-balik ka talaga noon. Pero hindi ako na-stress doon, hindi ako napapagod doon, hindi ako naglalakad doon, naka-wheelchair nga ako eh. Tinutulak-tulak ka na lang eh. Pero sa paglalabas ka rito, kailangan mo magsaklay. One day, aalisin ko na yan. Bakit? Mangyayari na yung nakalagay sa Bible, yung pinaniniwalaan mo na, magaling ka na, totally. Yan ang nagagawa ng pag-born again. Ngayon, ito. Last time na nasa hospital ako, napuno ng tubig yung tiyan ko. Nang sabi, meron daw akong 1.5 na tubig dito. Naisip ko nga, sana Coke na lang eh. Ngayon, gusto nilang butasin yung tiyan ko, may papasok na instrumento at kakalkalin yung tiyan mo, habang naka-ultrasound ka, para nakikita, dahil bulag sila, hanapin ang dahilan bakit nagkakatubig. Pero, isa lang ang paniniwala nila, dahil nga mahina na yung puso mo, hindi na kayang alisin ang puso mo, yung tubig. Kaya nga minamanas ka eh. Hindi na niya kayang paikutin. O sige nga, tingnan nga natin kung magagawa ng pagtitiktok mo rin. Tingnan natin kung magagawa ng katamaran mo magsimba kung matulungan ka niya ngayon. Alalahanin mo, iiwasan ka ni Jesus kung ayaw mo siya. Kababasa lang natin kanina. Ngayon, sabi nila sa akin, pabutas mo na. Hindi mo sa katabi mo, pa-opera ka na. Tapos, dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko, lumabas kami rin sa ospital eh. Ang sabi ko rin sa doktor, Doc, outpatient na lang ako, ayokong magpabutas ng tiyan, ayoko. Alam niyo, sabi niya sa akin, ginano niya yung tiyan ko. Sabi niya, ang laki, no? Buntis ka ba? Puno ng tubig eh. Sabi niya gano'n, nandito ka na rin lang eh, bababa ka lang, sandali lang yan, huwag ka nang umuwi. Paano? Alam niyo ba, kaliit na bulak may bayad. Pag nasa ospital ka, kaliit-liit ang
bulak na gagamitin sa'yo, bayaran mo yan. Mas mahal ang gamot doon kaysa sa parmasya sa labas. Tapos, 3-4 na beses na tinutusok yung kamay ko ng karayong. Walang tigil ang tusukan. Yung kamay ko rito, namagana yan, nanigas na yan. Dala-dalawa, sabi nga ng isang doktor. Para kang Christmas tree, ang daming nakasabit sa'yo. O tingnan mo, saan ngayon yung born again mo? Paano ka tutulungan ng Diyos ngayon? Kasi kung hindi mo pinakikinabangan ang pagpa-praise the Lord mo, kawawa ka naman. Tapos ang nakakahiya pa, ikaw ang senior pastor, tapos ikaw may sakit. Ano gagawin mo ngayon? Alam niyo po, sabi ko sa doktor, ayoko na pong pabutas. Labas na ako, outpatient na lang ako, saka ako nagpagagamot to. Kasi ganito eh. Hindi ba pwede na yung sakit mo, pag-pray mo muna? Hindi yung sunod ka na lang nasunod sa doktor, pag-pray mo muna. Hindi ba pwedeng magkonsulta muna tayo sa Diyos na pag-pray muna? Alam niyo nung nandun na sa hospital, na dahil sabi ng doktor, dito ka na rin lang naman eh, sige na, pa-check mo na yan. Nagkamali-mali sila ng ginawa sa akin, hanggang sa mamaya, nagdudugo na yung tiyan ko. Yung dugo, umaagos na sa tiyan ko. Kailangan ako salinan ng dugo. Maraming salamat po sa mga tumulong sa akin na may nag-donate ng dugo. Pero hindi na ako makatayo. Si Pastor Wadong pupunta sa akin dun para dalhin ako sa kama. Binubuhat na niya ako. Dahil hindi na ako makakilos. Yung kapatid ko, ang galing pa sa ibang bansa, umuwi, iniwan ng pamilya para alagaan ako. Sobrang gaan ko. Kaya na niya akong buhatin. Paano matutulungan ngayon ng Diyos mo na pa-born again ka, pa-Bible ka? Dumadaan ka sa ganyan. Alam niyo, sabi sa akin ng cardio, ng doktor, sabi niya sa akin nung nakita niya ako bago niya basahin yung resulta. Sabi niya, alam mo, itsura mo, ganyan sa dingding, maputi. Kasi mukha ka ng wallpaper, ganyan kakaputla. Pero nung nagkita kami, umayos na daw yung itsura ko. At siya mismo, galing sa bibig ng doktor, sabi, totoo ba to? Hindi ba fake ito? Bakit kasi yung puso ko gumagaling na? At hindi niyo pa napansin, nakalagay po sa Bible, na papatungan nila ng kamay ang may sakit at ito ay gagaling. Hindi niya sinabing, biglang gagaling. Ang sabi niya, and they shall recover. Magsisimulang gagaling. At habang hindi gumagaling yan, ay may nararamdaman ka talagang kirot. Masakit. May nararamdaman ka. Pero hindi pwedeng mawala yung paniniwala mo. Kailangan lumabang ka. Ipaglalaban mo na, hindi, sabi ng Diyos, gusto ng Diyos magaling ako eh. Nararamdaman mo pa rin yung sakit. Tingnan mo yung katabi mo, tanongin mo, hindi ba nung pinrape ka, masakit? Para nga makalimutan mo, naglalasing ka pa eh. Umiinom ka pa ng Shoktong. Pero gagaling ka rin. Sabi ng Bible, gagaling ka. Eh hanggang kailan? Depende po sa iyo. And they shall recover. Hindi biglaan. Salamat kung biglaan. Pero may mga time na hindi. Madalas nga hindi. Pero may pangako ang Diyos, nagagaling ka. At agad hindi totally nangyayari sa iyo, kailangan mo lumaban. Amen po ba? Alam niyo, sabi nila, sa time, may time para ipanganak, may time para mamatay, may time para magtanim, at time para mag-ani. Ngayon, may sinatawag sila, nung sinasabi sila na panahon na, may time na para mamatay siya. Alam niyo, may mali po ron.
Sabi nila, hanggang dyan na lang ang buhay niya. Time na para mamatay siya. Pero ang nakalagay sa Bible, kabaliktaran. Sabi mo nga sa katabi mo, mamamatay ka rin. Pero hindi pa ngayon. Kasi kung talagang may time, may taning ka, na mamamatay ka sa ganitong araw, ganitong date, bakit sinabi ng Bible na meron kang pwedeng gawin para humaba pa ang buhay mo? O yun naman pala eh. Pwede mo palang pahabain yung buhay mo eh. So ibig sabihin, nakadepende sa'yo. At dalawa lang po ang banggitin ko sa inyo ngayon para humaba ang buhay. Ayon dito sa Bible, number 1, yung kinakain mo. Ito ang unang depensa para humaba ang buhay. May mga bawal kainin. Sabi mo sa katabi mo, sige, kumain ka pa ng baboy. One day, magkamukha na kayo ng kinakain. O, hindi ba? Binawal ang baboy. Kaso yun ang, kung ano ba yung, lalo na yung taba, ay naku, sarap niya. Yung sinigang na taba, ano ba naman yan? Eh, yun ang unang depensa ang ibinigay ng Diyos sa mga tao para humaba ang buhay nila. Number 2, yung lumalabas sa bibig. Huwag ka nagsasabi ng negatibo, mamatay na ata ako. Sige, pag namatay ako, tingnan natin, bahala kayo sa buhay niyo. Pagka nagkasakit, magpapadala naman sa ospital. Eh, yung dalawang bagay na yan. No, pero, alam niyo kahit si Benny Hinn, si Kenneth Copeland na ICU. May sakit sa puso si Benny Hinn. Lahat lang tayo. Wala po ko alam na Kristiyano na hindi nagkakasakit kahit sila Benny Hinn na ICU yan. Pero ano gagawin mo? Ay di lalabang ka. At ang promise ni Lord, mananalo ba? Ngayon, nagpunta ako dun sa... Kumuha kami ng second opinion. Nagpa-ultrasound ako. Nung dinidiin na niya dito sa sikmura ko, sabi nung nag-ultrasound, sabi ko sa nag-ultrasound, masakit po, masakit kasi may ulcer ako. Tinitingnan niya gano'n, alam niyo, habang ina-ultrasound niya, sabi niya, hindi ulcer ang sakit mo. Sabi ko, bawal sabihin yun ng technician. Dapat doktor lang ang magsasabi sa'yo. Ang sabi niya, may gallstone ka. Hindi ulcer, gallstone. Ayan namamagayang ang gallbladder mo. Eh kaya pala, hindi pala Alam niyo, nung nandun ako sa ospital, 9 na araw ako doon. Lalabas na lang kami. Tingnan niyo Kayo nga magsabi sa akin kung kinukulam ako. Lalabas na lang kami. Inayos na yung bill. Napakaswerte ko. Hindi dapat gamitin ang word na swerte. Kasi wala sa Bible ang word na swerte, pero para maintindihan. Alam niyo po, ang laki-laki ng hospital, yung presidente ron, yung CEO ron, pinapadalhan kami ng tanghalian araw-araw. Pambihira, napakabait, napakalakas mo doon sa president. Una, may nagdala ng pagkain at lunch. Sabi namin, para kanino po yan? Sa inyo daw Sino po nagbigay? Galing po sa ganun. Wala kami kilalang ganun. Alam niyo, tuwing tanghali, may dumarating galing sa pinakamataas. Pag hindi ka ba naman, sabihin mo sa katabi mo, may paboran Diyos sa'yo. At ayaw kaming payagang lumabas nang may utang pa. Ayaw ng ospital, ang sungit, palibasang pangit. Ayaw kaming payagang lumabas dahil may utang ka pa. Kinulang yung bigay sa akin ng flood control. May utang pa kami. Gusto nang lumabas. Ano gagawin mo? Punta ka ngayon kay President. President ba tawag doon, Jebani? CEO, anong tawag doon? Head? Yung? O President, yung pinakamataas ng ospital. Punta kami ron.
Alam niyo, isang tawag lang niya, isang pirma lang niya, labas kami, tapos. Tingnan mo nga naman ang pabor ng Diyos. Hindi ko naman kilala kung sino yun. Pero ang bait ng Panginoon, sabi niya, sasamahan kita. Pag dumaan ka sa tubig, sasamahan kita. Pag dumaan ka sa apoy, sasamahan kita. Hindi ko kilala yung taong yun. Pero napakabait. Padalhan ka ba naman? O, hindi ba, Pastor Badong? Siguro nakita mo yung may tuwing tanghali, may nagpapadala ng pagkain sa'yo, hindi mo naman kilala. Pabor ng Panginoon. Kung yung tao nga pinapaboran ka, how much more ang Diyos mo? Yung alam niyo sa bawat problema, merong pangakong binibitawan ng Diyos sa'yo. Bago ka dumaan rin sa impyerno na yan, hindi mo siyong sasabihin. Pero bago ka dumaan sa anumang problema dito sa mundo, ang Diyos po ay 100% siguradong mag-iiwan sa'yo ng pangako. Naalala ko dati, yung si Jericho, ano bang pangalan ng artista na yan? Jericho Rosario ba yun? Rosales. At saka sino na yung kapartner niyang babae? Ha? Yung Hermosa. Ano pangalan ng Christine? Dati, napuwersa ako ng mga kaklase ko na manood ng sine. Sabi ko, di ako nanonood ng Tagalog. Nadadramahan ako drama yun. Sabi nila, itong gusto namin, siyempre, magkakasama kayo. Di napilitan akong manood. Naalala ko yung kwento nila. Itong Christine Hermosa, nasa probinsya. Ito naman, Jericho, pupunta ng Maynila at maghahanap ng trabaho. Magkarelasyon sila. Ngayon, sabi nung lalaki, aalis ako, pero babalikan kita. Ngayon, nag-iiyakan na sila. Sabi ng babae, huwag mo akong iwanan ng pangako. Ayaw kong umasa. Sabihin mo nga, ay. Kunyari ikaw pa, sinabihan ka rin ng gano'n eh. Hindi ko makalimutan yung sabi niya, darabang-daraba ako eh. Sabi niya, huwag mo kong iwanan ng pangako, ayaw kong umasa. Alam niyo ba, ang Bible ay punong-puno ng pangako? At ang Diyos ay pwede mong asahan. Lalo na kung dadaan ka sa matinding pagsubok at problema. Mamamatay ka na, hindi pa ba problema yon? Napakahirap. Ito yung nakakaewan. Napakahirap dumaan sa problema na wala kang pangako ng Diyos na pinangahawakan. Paano yan, Kuya Boy? Dumaan kami sa problema. O dumadaan ako sa problema ngayon, wala akong alam na pangako ng Diyos, kawawa ka. Maninisi ka sa Diyos. Naalala ko noon, pagpasok ko sa ospital, may verse na binigay sa akin, ang sabi niya, pag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Pag dumaan ka sa tubig, hindi ka malulunod. Natakot ako. Nalungkot ako. Kasi sabi ko, Lord, dadaan ba ako sa problemang malalim? Dadaan ba ako sa apoy na mainit? Natakot po ako. Na napaganoon ako, sabi ko, Lord, ano ba itong dadaanan ko? Grabe naman pala, dadaanan ko. Mabuti na lang, may pangako. Kaya alam niyo po, kung dadaan kayo sa problema na wala kayong pinangahawakang pangako ng Diyos, hindi pwede. Hindi pwede. Kawawa ka. Mabubugbog ka. Malalamog ang utak mo, kakaisip. Kasi wala kang pinangahawakan. Bakit gano'n? Paano yun? Wala akong narinig. Yun ang problema sa'yo. Wala kang kasing alam sa Bible. Nagsisimba ka, wala kang dalang Bible. Paano ka talaga magkakaroon ng alam sa Bible? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Nagbabasa ako bago matulog, parang antukin ako agad. Paano ka? Kawawa ka talaga.
Wala kang kaalam-alam sa salita ng Diyos. Pag dumaan ka sa problema, yari ka. Maninisi ka, magagalit ka lang sa Diyos. Sino may kasalanan? Hindi ikaw. Hindi pwedeng wala kang alam sa Bible. Hindi pwede na dadaan ka dito sa Biblia. Ang daming mga kwento rito na before ka dumaan sa impyernong buhay, impyernong pagsubok, iiwanan ka muna ng Diyos ng pwede mong panghawakan para hindi ka masunog. At kung hindi mo marinig yun, kung hindi mo makuha yung pangako, yung kawawa ka, malalamog ang utak mo. Bakit, Panginoon, kaya ko pa ba ito? Hindi ko na kaya ito, hirap na ako. Paano? Wala kang pinangahawakang rema. Taga-rema ka pa naman. Always yan. Ngayon, kung maliliit ang problema lang, ito walang problema. Pero pagka major na problema, nasunog ang bahay niyo, nawasak yung kotse mo, nawalan ka ng pera, na hold up ka, na scam ka, nagkasakit yung pamilya mo, hirap ng dinaanan mo, tapos wala kang pangako pinangahawakan. Walang binigay ang Diyos. Hindi totoo yan. Imposible. Wala sa Bible yan. Ang nakalagay sa Bible, every time, 100 out of 100, ang Diyos ay nagbibigay ng pangako. At kung wala kang pinangahawakan, walang sinabi, wala kang narinig, kawawa ka. Ang hirap. At nung iniwan ng Diyos sa akin yung pangako yun, natakot ako. Nalungkot ako, nasabi ko, Lord, ano itong dadaanan ko? Alam niyo, gusto ko pong magpasalamat kay Ate Bioli at saka kay Nanay Lenny, kay Ate Lenny. Kasi every morning may verses akong natatanggap sa kanila. Pagka natanggap ko po yung mga verses na yan, hindi ko sila re-replyan kaagad. Bakit? Babasahin ko muna. Hindi yung pagka nakita mo thank you kaagad, di mo pa nga nababasa. Sabihin nyo kay Ate Lenny at saka kay Ate Bioli na padalhan din kayo. Bakit? Yung mga verses na yan, sige, ilagay sa puso mo. Basahin mo lang ng basahin. Bago ka dumaan sa problema, ipapaalala ng Diyos sa iyo yung mga verses na nabasa mo. Imposibleng walang pangakong iiwanan ng Diyos sa iyo pagdataan ka sa pagsubok. Imposible. Kung hindi mo narinig yan, walang sinabi sa iyo. Imposible. Hindi pwede, hindi ganun kumilos ang Diyos. Ibig sabihin, hindi ka nagbabasa ng Bible o hindi ka nagdadasal o wala kayong komunikasyon ng Diyos. Malayo kayo sa isa't isa. Imposible. Kung hindi mo pa naririnig ang salita ng Diyos o ang pangako ng Diyos, yung promise ng Diyos, malayo ka pa sa Kanya, baby ka pa. Kasi may mga tao po na maraming ministry sa church, pero walang misyon. Kumikilos ka sa church. Maaaring sa'yo lahat, ang pulpit ministry. Ang dami mong ministry sa church, pero wala kang misyon. Wala ka na di-disciple. Wala ka na ilalapit. Maaaring ikaw opening prayer, closing prayer, lahat ng prayer sa pagkain, merienda, ikaw lahat ang pinagpe-prayer, ikaw ang tagalinis, ikaw ang ganito, ganyan, gitarista, taga-sermon, o ano pa man. Pero dami ng ministry sa church, pero wala kang mission. Ano yung sabihin ng mission? Wala ka na ilalapit sa Panginoon. Wala. Malayo ka pa. Marami kang ministry, pero wala kang mission. Ang layo mo sa Panginoon.
Tanong nga yung katabi. Musta love life ka? Mga kapatid, katatapos lang natin kumain, huwag niyo akong tutulugan. Baka may mag-swimming mamaya dyan. Sana may napupulot po tayo. Kasi, ako nga, lagi kang tinatawag, ginagamit sa gitara, sa pagsundo. Ang dami mong ministry, pero wala kang misyon. Wala kang mailapit sa Panginoon. Ay, mali. Ay, okay. Ngayon, eto na. Sabi nila sa akin, pabutas mo na yung tiyan mo. Abay, mag-pray naman tayo. Ayokong butasin at puro tusok na nga lang ginagawa sa akin. Napagod na yung mga kamay ko kakatusok. Sabi ko, pray muna tayo. Pray, ayokong pabutasin. Ayoko. Labanan mo naman yan. Alam niyo, pag yung susunod na check-up ko, punta ako doon sa gastro. Alam niyo, sabi niya sa akin, nakita niya ako, yung hinawakan yung tiyan ko, at sabi niya, mga 1.5 yan. Natansyan niya kagad eh. 1.5. Araw-araw sinusukat ang tiyan ko. Dahil ang laki nga. Nung nagkakita kami, kasama pa kita, Pastor Badong nun? Nung dumalaw tayo doon sa gastro. Alam niyo, unang-unang sinabi niya sa akin nung nakita niya ako, sexy na ba? Ngayon, kailan yung last time na may nagsabi sa'yo na sexy ka? Siguro na sexy ka pa. Kaya mo nga sa katabi mo, wala na. Lipas na ang panahon. Tama ba, Pastor Badong? Sabi niya sa akin, unang bungala, sexy na ba? Sexy na? Ngingiti-ngiti ako kahit nakamask. Di naman niya nakita. Alam niyo, umalis siya sa lamesa. Pinuntahan ako. At kinalog-kalog yung tiyan ko. Kinakapa-kapa niya, baka nandun pa yung 1.5 na Coke. Pero nung pagkapa-kapa niya, wala na siyang makita kasi wala na yung tubig. Ipag-pray mo naman yung sakit mo. Hindi yung oo ka na lang ng oo. Sitong pa pa. Ayun. Solve ang problema. May doktor tayo. Amen. Gumagaling ka eh. Ito, nakukuha mo sa pagbo-born again. Amen. Ano ba sinasabi ko sa inyo? Binibigyan ko po kayo ng pag-asa. No, hindi po faith ang tinuturo ko. Pag-asa na pwede kang gumaling. Nakukuha niyo mga kapatid. Lalo na ngayon, dinadaanan ko, di alam na alam ko. No? Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Natili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Ito pong kapatid ko, alam niyo ba na yung pagpunta niya rito, yung unang last year to, mga August, ang nagastos po ay nasa 1.5 million. Wala pa ako isang buwan, pero halos isang buwan na rin. 1.5 million. Tapos itong no April lang ito, 9 days ako sa ospital, ang nagastos ay 180,000. Siyam na araw ka lang. Sabi ko, magkano na ang bill natin? Everyday ako halos nagtatanong, magkano na ang bill? Magkano na ang bill?
Sabi nila, huwag mo nang alamin. May mga kapatiran po tayo na sinamahan ako doon. Binantayan ako doon. Sila naglalakad nung GL, ang tawag doon. Tama ba? GL? Ayan, sila Cora, masipag, tsaka si Oge. Masipag na naghahatid-hatid po ng... Yan, si Marivic. Mga kapatiran ang tumulong sa akin. Ngayon, all in all, yung gastos mo, 1.5 plus 200,000, pumapatak ng 1.7. Ngayon, yung mga hidden, para mga hindi nakalista, siguro nasa 1.8 million. Ngayon, may nagbigay naman ng mga senador na, tumulong naman. May tumawag na sa akin, binigyan ako ng 50 mil. Hindi na malaking tulong. Ngayon, sabi ko sa kapatid ko, nung nalaman ko yung gastos niya, sabi ko, Grace, maraming salamat ha. Yung napunta rin yung pag-camp. Sabi ko, maraming salamat. Ginaganon ko siya. Mabuti na lang, nandyan ka. Tinutulungan mo ko na sino magbabayad mo dahil hindi naman binayaran ng gobyerno lahat yan. Problema pa nga. Alam niyo ba pagka may sakit kayo sa puso at pumasok kayo sa ospital, libre. Walang bayad. Babayaran ng ng PhilHealth yan. Ngayon, ang problema ko, pagpasok ko sa ospital, hindi sakit sa puso. Nung andun ka na sa ospital, doon ka sinaktan ng puso. Kaya sabi nung head ng cardio, kakaiba rin Kaya, bayaran mo ngayon. Alam niyo, may bara yung puso ko i-angiogram ako. May papasok silang wire, tapos sisilipin, o kaya kung may bara naman yan, may papasok ko yan para paluwagin, alisin yung bara, angioplasty ang tawag doon. Magkano yun? Yung angiogram para silipin is 250,000. Titingnan lang kung may bara. Ngayon, tapos ang sabi pa ng doktor, yung may ilalagay sila para hindi magsara. May bakal daw na ilalagay para hindi magsara. Sabi niya, yung bakal na yung kinakalawang. Kaya habang buhay kang iinom ng blood thinner. Natakot ako, ikakalawangin yung puso ko. Imagine mo yung puso mo kinakalawang. No? Iniisip ko, maglagay ka ng magnet, didikit. Joke lang yun, iniisip ko. Ngayon sabi ko, maraming salamat. Kasi hindi mo ako pinagdamutan bilang kapatid ko. Laki ng gastos. Alam niyo, sabi niya sa akin, Kuya, hindi ko pera yun. So sabi ko, ano ibig ko sabihin? Hindi ko pera yun. Sabi niya, pera mo yun. Ha? Meron ako 1.7 million? Sabi ko, ba't di ko alam? Kasi yung kapatid ko pala, nag-invest siya sa stocks. Nandun siya sa Amerika. Nag-invest sa stocks. Ngayon, tumubo. At yung tubo, ang pinambayad doon sa hospitalization ko. Kaya sabi ko, sayang. Sana pinera na lang. God will provide. Dumaan ka man sa apoy. Ang laki ng utang mo. God will provide. Ang mahirap pag wala. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. God will provide. Yan ang nagagawa ng pagbo-born again. Alam ko, marami pa akong dadaanan. Kayo din. Kaya nga, every time pupunta tayo sa church, at every time makikinig tayo kila Pastora Abby, kay Pastor Badong, kay Pastor Marvin, at sa iba pang mga kapastoran natin, nag-aaral kayo. Kasi pag dumaan kayo doon, may panglaban kayo. Nakukuha niyo mga kapatid? Yan ang nagagawa ng pagbabible. Tapos, sa susunod na linggo, nakaschedule ako sa Tarlac. Tapos, may binyag ako. Tapos sa July, nakaschedule na naman ako. Ano ibig sabihin?
Magpapatuloy ako maglingkod sa Panginoon. Sa ngayon, sasaklay-saklay ako, pero maalis din yan. Gusto nyo, donate ko na lang sa inyo pagkatapos kong gamitin Matatapos din yan. Mabubuhay ako. At ang pinakamagandang reward po na naranasan ko nung pagkatapos sa operahin ng pako, na-damage laking damage ng pako Pero, pangatlong labas ko pa lang naman, wait lang. Recovering pa lang ako. Pero malakas na yung loob ko. Bakit? Alam niyo pa, magmula po kagabi hanggang ngayon, hindi ako makatulog. Super excited. Joke lang. Hindi ako makatulog kaya nahihilo ko Hindi dahil sa sakit mo. Dahil sa wala kang tulog. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo nga sa kanya, ikaw pag wala kang tulog, yung mamamatay ka na Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya, ano ba yan, Pastor Batong? Back to normal tayo. Hindi pa ako mamatay. Baka nga mauna ka pa Joke lang. Maglilingkod pa tayo sa Panginoon. Amen. Ngayon, hindi ko pa kaya yung mga sobrang layo Pero darating tayo dyan. No, magpapatuloy tayo. Bakit kasi rapture na? At yung mga taong kailangan maabot ay kailangan abutin. No? Kaya, awitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Nananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako hahawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Nananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako hahawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Nananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Nung last August, akala ko mamatay na ako Alam niyo po, nag-ready na ako ng alam ba, pumunta ka ng langit. Nag-ready na ako na sasabihin ko kay Jesus Si nanay-tatay ko po ay patay na. Wala na. Ulila na kami. No, 4 kami magkakapatid. Wala na akong nanay, wala na akong tatay. Alam ko na sa langit sila kasi nanay ko mas malakas pa nga ang faith kaysa sa akin Matindi ang nanay ko. Binigyan siya ng taning, namamatay na siya. Alam niyo po, hindi siya mamatay-matay. Dumating din ang time ng kamatayan niya after 40 years. Dapat patay na siya 40 years ago. Pero dahilan sa ang lakas niyang mag-pray, talo ko. 40 years at idinagdag ng Diyos sa kanya bago siya mamatay. Mas mahaba ang buhay niya kaysa sa tatay ko. Nagpanik na yung mga tao dahil nasa ospital lang ako, mamatay na nga ako. Yun din ang sinasabi ng mga doktor. Alam niyo po yung isang kamag-anak ko na nandito sa Rema, pamangkin ko,
pastor po siya, na naginip. Dahil natakot sila na madededo na si Kuya Boy. Na naginip siya at nakita niya si tatay nanay ko. Nagpunta raw siya sa lugar kung nasaan si tatay nanay. At tinanong daw niya kung andun daw ako. Sumagot daw ang tatay nanay ko. Ang sabi sa kanya, wala rito. Wala rito si Pastor Boy. Nagising na siya. Chinat niya ako. Ano ibig sabihin nun? Wala ako sa kamatayan. Mabubuhay pa ako. Kahit sinasabi nila, mamatay na ako. Kahit doktor na nga nagsabi. Ngayon, bakit ko binabanggit ito? Kasi binibigyan ko po kayo ng pag-asa na pag tumaan kayo sa ganito, pwede tayong lumaban. Pwede tayong manalo. At ang pinakamaganda po, nung andun po ako nung tapos na po yung operasyon sa akin, na naginip ako ngayon. Dahil nakaready na nga ako yung parang niready ko na yung sarili ko na parang kakalas ka na kasi nakita ko, parang lumabas ako sa katawan ko Parang nga nagpunta ako sa bahay namin, nakita ko yung bahay namin Nakita ko yung camp. Nakita ko ang rema. Ang lungkot. At doon sa loob ko, sa heart ko na, sabi ko, hindi pa tayo para iwan ko gawain. Wala, pinapatay ka na Alam niyo po ba, ang dami nga naghinip sa akin na nakikipaglaban daw ako sa dragon. Nakikipaglaban ako sa mga monster. Nakikipaglaban ako sa mga halimaw. At nakakapagtaka, wala silang alam sa nangyayari. Ang sinasabi po nila, inaatake daw ng dragon yung paa ko. Anong alam nila? Napapanaginipan nila si Kuya Boy na inaatake ng halimaw at ang tinitira daw sa akin yung paa ko. At kahit na backslider na, nananaginip pa rin. Na may nangyayari kay Kuya Boy. Sabi na, ano nangyayari kay Kuya Boy? Kinakausap ng Diyos yun. Na mag-pray ka. Kailangan ko pa rin ng prayer. Dahil hindi ko kaya ang laban mag-isa. Basta ako, positive, lalaban. Maraming salamat po sa panalangin. At nakaredy na nga yung sasabihin ko sa Panginoon kung sakaling ako po ay umakit sa langit. Sabihin ko, Lord, huwag muna akong kunin. Gusto ko pa maglingkod sa iyo. Bitin na bitin yung puso ko. Bitin na bitin yung pakiramdam ko. Nasabi ko, hindi pa tapos ang assignment ko. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Pero andun na yung pakiramdam na mamamatay ka na. Ayun nga, sinasabi ng medisina, mamatay ka na nga talaga. Kaya nga, nung hindi ako namatay, sinabi po ng doktor, himala. Yun nangyari sa'yo. Coming from a doctor, malaking bagay yun. Kasi kukunin ka na Ang lungkot-lungkot ko noon, nasabi ko, alam ko, Panginoon, bitin. Hindi ko maiwan ang rema. Nakita ko po ang rema, ang lungkot. Nakita ko yung bahay namin, yung kwarto ko, ang lungkot. Parang kakalas ka na. Ilang beses na nangyari sa akin yun kakalas ako. Actually, kung hihimayin ko to, ito po ay hindi po pangatlong buhay, kundi pang-apat na. Kasi may time noon na kumalas ako At narinig ko yung boses ng mga patay. Kasi pag nasa katawan ka, hindi mo marinig yun Pero kapag yung spirito mo kumalas na sa katawan mo, naririnig mo na sila. Nakikita mo na pati. Mamatay ka na. Pero hindi nangyari yun Hindi natuloy yun Bumalik ako Matagal na panahon na. Sakit din ang dahilan. Nanaginip po ako, nung nasa ospital ako, patapos na po ako, kasi magbubunutan na tayo Alam niyo, nung lalabas na kami sa ospital itong nakaraan, bigla pong sinumpong yung ulcer ko. Na ang sabi ng technician, nag-ultrasound sa akin, hindi ulcer yan, kundi gallstone. Lalabas na lang kami. Pero biglang sumakit.
In-injectionan ako ng Omeprazole tsaka ng Buscopan. Nawala. Pero maya-maya, bumalik na naman. Sabi ko, dagdagan nyo dahil hindi ko kaya. Hirap na hirap ako. Ngayon, binigyan na naman ako ng 2 injection. Ayun, nawala na. At nung gabing yun, nalalabas na kami, may pumasok na sa isip ko, merong isang bagay na ayaw kang paalisin sa ospital. Discharge ka na. Yung head yung president ng ospital, inaprubahan na niya na kahit may utang ka. Bukas pa lang ako makakabayad ng buo. Yung utang ko ron, dahil may utang ako eh. Bukas pa lang kami magbabayad. Discharge ka na, pero yan na, sumumpong na. May something, kaya nga tinatanong ko kayo, di ba kinukulam kaya ako? Sa palagay. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, anong ginawa mo kay Kuya Boy? Siguro may manika ka na ginagano mo si Kuya Boy. Alam niyo po, sabi ko gano'n, merong ayaw magpalabas eh. Bakit kasi, discharge ka na, sinaktak ka ba nandiyan? Hirap na hirap ako. Sakit. Hindi ako mapakali. Pero nung 4 na injection ang binigay nila sa akin, nakauwi po kami. Sabado yun. Nakatulog ako sa sakyan. Pagdating sa bahay, sige, gabi na. Alam niyo po, mga alas 4:30, something na gano'n. Lahat po ng sakit, bumalik. At sabi ko, hindi ko na kaya, babalik na naman tayo ng ospital. Kagagaling mo lang kagabi. Kagagaling mo lang ng ospital kagabi. Ano gagawin mo ngayon? Ito nagagawa ng salita ng Diyos. Alam niyo, may mga tao po nag-pray sa akin. Dahil hindi ko na kaya lumaban. Hirap na kasi isip mo, puro sakit na lang nararamdaman, puro kirot. Paigsahin ko po yung kwento. Andiyan na yung Grab. At dadali na ako sa ospital. Madaling araw ito. May nangyari. Biglang nawala yung sakit. Biglang nawala. Sila Pastora Abby nagpe-pray noon. Yung taga Nueva Ecija nagpe-pray. Nagtatravel. May nangyari na biglang nawala. Ano nangyari? Biglang nawala yung sakit. At sa Tarlac, may mga nagpe-pray at meron silang narinig isang baguhan na habang nagtatangsi isang tao doon, naintindihan niya kung ano sinasabi. Habang pinagpe-pray po nila ako, nagtatrabail sila para sa akin, narinig ng baguhan na walang kaalam-alam sa mga ganito. Sabi niya, naintindihan ko Tagalog. Ang sabi, huwag mo siyang gagalawin. Ako daw, huwag daw akong gagalawin. Siguro, kinakausap ng Diyos yung demonyo na huwag akong galawin. Hawakan mo yung katabi mo, sabihin mo, aasa ako sa iyo, ha? Aasa ako sa panalangin sa iyo. Kaya nga sabi ng Biblia, pray for one another. Carry one another burden. Aasa tayo sa isa't isa. At dahilan dito, mananalo tayong sabay-sabay, lahat tayo. At nung nandun na po ako sa tapos sa operasyon ko, nagkaroon po ako ng isang panaginip kasi pagka-intindi ko, kasi bago na naman to eh. Una, binigyan ako ng Diyos ng pangako na dadaan ka sa apoy, pero hindi ka masusunog. Dadaan ka sa tubig, hindi ka malulunod. Pagkatapos, bigla kang nakalas sa katawan mo. So, doon talaga yung pakiramdam ko na mamamatay ka. Anytime, nararamdaman mo na eh, na tinitingnan ko nga yung kasama ko eh. Gusto kong kalabitin. Nakahiga ako. Wala akong pinagsasabihan, ngayon ko na nang babanggitin. Gusto kong sabihin sa kanila na halimbawa, ikaw nasa ospital ka. Ngayon, katawagin mo yung bantay mo. Sasabihin mo,
Sige, bubulong ka sa katabi mo. Nasa ospital ka, nakahiga ka. Nahirapan kang kumilos, gumalaw. Ngayon, kunyari yung katabi mo, yung bantay mo. So, kalabitin mo siya ngayon. Kalabitin mo. Noong time na ito, may nararamdaman ako. Diyan ba kayo? Hindi ko kinukwento kahit kanino. Ngayon ko na lang kukwento. Pero gusto kong kalabitin yung mga kasama ko at gusto kong sabihin, mamamatay na ata ako. Bakit? May nararamdaman ka na eh. Nakakalas ka na naman eh. Kasi 3 beses akong kumalas eh. Nakita ko ang mundo. Nakita ko yung kwarto ko. Nakita ko yung camp. Ang lungkot, ang dilim ng ilaw. Ngayon, anytime, mamamatay ka na. Kaya iniisip kong ganun, pasensya na, hindi ako ganun kagaling. Kinukwento ko lang sa inyo yung nararamdaman ko. Pero gusto ko magsabi doon sa mga kasama ko na mamamatay na ata ako. Kaso, ayaw mo i-confess. Bawal. E di ngayon, andun yung takot mo. Na Lord, mamamatay na ba? Kukunin mo na ba ako? Eh, hindi pa, time. Gusto ko pa maglingkod sa'yo. Bitin ako. Pero andun talaga yung pakiramdam ko. Kahit, kasi nga, naranasan ko na ilang beses eh. Bumabalik-balik ka na lang eh. Nung gabing yun, nanaginip po ako, at ang Diyos po, binigyan ako ng kasiguraduhan sa panaginip na yon na hindi ka pa mamamatay. Binigyan niya ako ng isang pangako. Nagbigay siya ng isang assignment, isang kasiguraduhan na hindi mo patay. Nakakita po ko ng isang kamay na may hawak na tupa. At inaabot sa akin yung tupa na yon. At sabi niya, alagaan mo ang tupang yun. Ang church yun. Hindi ka pa mamamatay. Alam niyo, pag gaganon yung pakiramdam, wala nang kwenta ang pera sa'yo. Walang kwenta yung mga pinagpaguran mo. Nasa heart ko yung gawain. Paano ito? Sino papalit? Paano na yung gawain? Paano na yung simbahan? Ang daming nakaasa sa'yo. Ang daming pag nakasandal sa'yo. Pagkatapos ng lahat, kung okay na ako, ang daming kumontak sa akin, mga elders po. Sabi nila, hindi ka po pwedeng mamatay. Kailangan i-unite mo pa ang rema. Kailangan ka pa ng rema. Ang daming nagsabi sa akin, hindi ko naman silang kinukwento sa kanila. Narinig ko po, nakita ko, sa panaginip ko, binigyan ako ng tupa, sabi, alagaan ko. At kung maalagaan mo yan, sabi niya, tatakbo yan ng singbilis ng stallion. In other words, may assignment pa. Kaya kahit na ano sabihin ng doktor, hindi ako maniniwala ron. Kasi nagbigay na siya ng pangako, ng pangahawakan. Mabubuhay ka pa. At ngayon ay pangatlong labas ko. Masaya ako na makarating dito sa Rizal. Alam nyo, kung hindi dahilan kay Abby, kay Badong, at saka sa inyo po mga pastor na nagbigay ng buhay, nasan kaya? Ilan yung binigay ng bata? 5 cracker at saka 2 dilis. Isinuko nila lahat ng mga cracker nila. Isulat nyo na lang po ito at mag-close tayo. Mananatili ka kailan pa man. Panginoon, sa'yo lamang ako. Awitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Nanatili ka kailan
sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Hinihiling ko po sa lahat ng workers na tayo po kayong lahat. Lahat po ng workers. Full-time and part-time. Tayo po kayong lahat. Hinihiling ko po sa lahat dito sa simbahan na inuutusan. Kunin mo nga yan, dalhin mo nga ito, sunduin mo nga si ganyan. Yung pinakikiusapan ng pastor, na binibili na ng pastor kahit pakainin mo yung aso. Hinihiling ko po na tayo po kayo. Yung mga nauutusan, kahit miyembro lang, napapakisuyuan, tayo po kayo. Maaaring hindi kayo full-time na worker, pero kayo yung pinakikisuyuan, kayo yung kumikilos. Ilang basket ang natira? Ilang basket ang natira? 12. Nung kumain na yung 40,000, naniniwala po ako, si Kuya Boy, na yung 12 disipulo, hindi pa kumakain. Kasi dito ko nakikita ko yan dito sa Rema. Sino yung taga-bigay ng pagkain? Sila pa laging nauubusan. Yung inuutusan na magdala ka ng pagkain, yung sunduin mo to, ayusin mo to, bumili ka nga ng yelo. Sila yung mga hindi kumakain. Alam nyo, dito sa kwentong ito, hindi sila kinalimutan ng Diyos. Yung mga inuutusan, yung mga pinakikisayuan, yung mga pinakikilos, sila yung mga usher, yung mga nasa ministry, yung nakikipaki. Minsan sasabihin, ay pambihira. Yung sinampay ko, hindi ko nakuha umulan, pakikuha naman. Ang mga taga-Rema, ang hilig mag-aso, bakit ang lungkot? At yan, may mga tao po kayong inuutusan na paki-check mo naman yung aso ko, pakipakain mo. Ito yung mga workers. Ito, sa inyo, yung 2 basket dahil hindi nakakalimutan ng Panginoon yung pakikisama na ginawa nyo sa mga mananampalataya. Hindi yan libre. May kapalit lahat yan. Ngayon, hindi ko alam. Pero gusto ko pong mag-pray tayo ngayon. 5 tinapay. Number 1, tandaan nyo na lang, nakarecord naman ito. Yung isang tinapay mo, maaaring yun ang pamilya mo. Isusurrender mo. Sa mga hindi nakakaintindi, malayo pa. Malayo pa kayo. Pero sa mga nakakaalam, alam nyo, tinutukoy ko. Yung isang tinapay, nakakainin mo na lang. Isusuko mo pa, number 1, maaaring yung pamilya mo. Number 2, yung pangarap mo. Yung gusto mo na marating sa buhay mo. Maaaring yung pag-aaral mo. Maaaring yung trabaho mo, yung career mo, isusuko mo yan. Number 3, yung pera mo. Ilan sa atin ang walang tigil ang abono? Lalo na kung treasurer ka, mag-aabono ka talaga. Number 4, mga gusto mo. Ano yun? Hindi lang pangarap mo, may mga gusto ka rin sa buhay. Pati love life mo. Susuko mo yan. Number 5, yung buong buhay mo. Susuko mo lahat yan. Pero always, may kapalit dahil hindi makakalimutan ng Diyos ang ginagawa mo sa Kanya. Ang kabutihan mo na di nagbabago. Pastor Rabi, Pastor Buto,
kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Awitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Awitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Awitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Awitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Awitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon,
Dito sa puso ko, Panginoon, sa'yo Ay, sige po, i-close po natin ito. Maraming salamat po, Pastor Rabi, Pastor Badong. At maraming pong salamat, mga workers. No? Upo muna po kayo. Kasi kayo yung nautusan, kayo yung kumikilos, kayo yung huling. Madalas kayo yung hindi nakakakain. Kasi nga, kayo yung kilos ng kilos. Pero dito po sa kwento, hindi po kayo nakakalimutan ng Diyos. Ganun kayo ka-importante. Biblical yan. Sabi niya, hindi nakakalimutan ng Panginoon yung pakikisamang ipinakita niyo lalo na sa kapatiran. Ayan, may kwento po ako sa inyo. Sandali na lang. Yung buhay na hindi pa naisuko sa Diyos, kukunin ni Satanas siya. Kaya yung mga buhay ng mga believers, ang papangit eh. Bakit? Wala si Kristo, hindi pinapasok. Meron daw yung isang Kristiyano na kumatok daw si Satanas sa puso niya. Ngayon, sabi daw ng Kristiyano, tinignan niya kung sino yun. Nakita niya, Satanas, demonyo. Ngayon, sabi ng demonyo, gusto kong pumasok. Ngayon, sabi daw ng Kristiyano, hindi pwede. Kasi inimbitahan ko na si Jesus dito eh. Nandito na siya sa loob ng bahay. Ngayon sabi ni Satanas, pwede pa akong pumasok? Sabi ng Kristiyano, hindi na pwede. Kasi dito na nga si Jesus, napapasok ko na siya. Ngayon sumagot si Satanas, hindi, sabi niya, may mga kwarto pa riyan na hindi pa napapasok na Jesus. Pwede ako dun. Yung mga Kristiyano, love life nila hindi pa sa rin. May mga Kristiyano, yung linggo nila, ewan ko, paano naging Kristiyano? Hindi pa naisuko. May mga Kristiyano, yung ganitong part ng buhay nila, hindi pa naisuko. Kung hindi mo pa naisusuko sa Panginoon yan, kukunin ng diable. Kayo po nakakaalam kung ano pa yung mga tinapay na hindi nyo pa naisuko sa Panginoon. Alin ba yung maaaring yung dalawang isla na ibigay nyo na sa Panginoon, pero yung limang tinapay, ayun. Kayo po nakakaalam kung ano pa yung mga bagay na hindi nyo pa na totally na isuko sa Panginoon. Nawa, patuloy po natin makipag-usap kayo, makipagkasundo kayo sa Diyos na, Lord, ibibigay ko na sa iyo lahat. Amen po ba? Kayo lang naman nakakaalam nun eh. Kasi kapag nangyari yun, magiging mas mabunga ka. Marami pa akong gustong sabihin, kaso late na. No? Ano bang kanta yan? Sa'yo lamang magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sa'yo lamang, sa'yo lamang, sumasama magpupuri. Pastor Rabi, sa'yo, ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat
Ayan, so closing na po tayo. Maraming salamat po, Pastor. Sabi mo nga sa katabi mo, uwian na. Ayan. Marami po tayong natutunan. Amen. So, alam niyo po, narinig natin yung mga testimony ni Pastor Boy. Alam ko bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong kwento ng, alam niyo yung dumaan tayo sa apoy, tapos dumaan tayo sa, pag sinabi kasing tubig, yung pwede kang malulod. So, ibig sabihin, in danger yung buhay natin. Pero, nangako po ang Panginoon. Kaya nga maganda na alam natin ang salita ng Panginoon kasi alam mo na kahit dumaan ka sa tubig, hindi ka malulunod. Kahit dumaan ka minsan sa matinding apoy, hindi ka masusunog. Amen po. Ayan, may team kasi tayo dito. Kumbaga, meron tayong verse. Hindi na lang namin pinaskill. Kasi itong balon na to, libre na to. Naabutan natin yan dito. Sayang, di na natin tinanggal. So, yung mga balon natin na nakaprepare, di na siya pinalobo. Sabi mo nga sa katabi mo, may pabor talaga ang Diyos. Kasi nag-iisip kami paano namin mabibitin kami sa oras. Alam nyo, pagdating namin dito, mayroon ng mga nakadesign talaga. So, alam nila na mag-happy anniversary tayo. So, imagine mo magkano magpagawa nito. Nandito na yan talaga eh. Kasi may nakaredy kaming mga lobo. Pero ito nga po, hindi na namin kasi napaskil, pero may kita nyo sa mga Facebook ng simbahan natin. May verses po tayong pinost doon. Ang nakalagay po ay, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. So, masarap po malasahan at makita kung gaano kabuti ang Diyos. At sa bawat isa sa atin, mangarap tayo na habang tumatagal tayo sa paglilingkod, nakikita natin at nalalasahan natin kung talagang mabuti ang Diyos. Alam nyo nga po, sabi ko, siyempre kasi kapag nag-anniversary tayo, ang gusto nating ipagpasalamat, yung mga nagdaang taon na sinamahan tayo ng Panginoon. Kaya may dahilan tayo mag-celebration. Alam nyo po, sabi ko, nag-start ako dito sa pag-worker. Dalaga ako wala akong pamilya, wala akong asawa, wala akong anak. Pero nangarap din ako na, o nga no, ang sarap makita kung gaano kabuti ang Diyos. Kasi magdadalawa na nga yung anak ko eh. Ngayon, may promise ang Lord. Kaya pala dito sa pangako ng Panginoon, laging in the future, tingnan mo. Na, di ba sabi ng Jeremiah 29:11, na I know the plans, I have plans for you. Plans to prosper you and not to harm you. So, gusto ng Panginoon, tingnan natin yung pangako niya na in the future, dyan sa ginagawa natin, may magandang magaganap. Meron tayong magandang kakahinatnan. Ang ganda nung may sinabi si Pastor Boy kanina, binanggit na si Josay. Sabi niya, isipin mo Josay, halimbawa dito ka natatanda. Kasi nung ako po, nag-start ako na mag-worker, 17 years old ako, ngayon mag-36 ako. Hindi ako nahihiya, sabi niyo edad ko. Kanina nagsalamin ako, sabi ko, ba't parang dumami yung puti ng buhok ko? Yaan mo na yan. Dumami yung puti eh. So nung nag-start ako 17, tapos magte-36. Dati natanong ko yun, sabi ko, nga no, parang yung pagkadalaga ko, nandito na ako mula, nung teenager ako habang tumatanda. Ngayon magdadalawa na yung anak, naglilingkod pa rin. At doon ko masasabi na talagang, ang sarap banggitin nung taste and see that the Lord is good. Hindi naging madali in the long run ng paglilingkod natin. Marami po sa atin dito, may 10 taon na sa simbahan, yung iba 20 years na, yung iba po mas matagal 30 years. Yung iba po, 50 years, tingnan nyo po, senior na yung katabi nyo. Ibig sabihin, tumanda na tayo dito. Pero, masasabi mo pa rin magkakaroon kayo ng realization na ang dami kong pinagdaanan, hindi ka bumitaw sa Panginoon at sasabihin mo, talagang masarap mabuhay na may Panginoon. Amen? Kaya, pangarapin natin, di ba, magdadalawa na yung anak ko, no? Siyempre, papangarapin ko na yung mga anak ko maglilingkod din, malay natin maging 3 pa. Huwag muna, mga anak muna. Saka na magtatatlo. Pero yung isama natin yung pangarap natin sa pamilya natin na ang Panginoon, isipin natin na kaya pala sinabi ng Bible na gusto ng Diyos malasahan mo at makita mo kung gaano siya kabuti. Ibig sabihin, para makita mo kung gaano kabuti ang Diyos, somehow may pagdadaanan ka talaga at masasabi mong mabuti ang Panginoon. Amen. At bawat isa po sa atin, hinihiling ko po na lagi nating isama ang Diyos sa pangarap ng buhay natin. Kanina ang ganda ng sinabi ni Pastor Boy dito, na minsan may mga kailangan talaga tayong i-give up sa Panginoon in order na
yung blessing ng Diyos. At huwag po natin kakalimutan yung parang take away, no? Hindi kinuha ng Panginoon. Huwag nating isipin yon. Kasi kung magbibigay ka sa Panginoon, hindi ito financially lang, hindi ito material lang, kundi yung oras natin, yung paglilingkod natin, hindi yan masasayang. Hindi siya kinuha ng Diyos para bawasan ka. Na parang 3 oras sa simbahan, sana nakapagpahinga ka. Hindi. Hayaan mong i-give mo siya sa Diyos ng bukal sa puso mo. Yung may pagbibigay talaga ng, Lord, offering ko to sa'yo. Kasi ang ganang sabi kanina, kaya mapapansin natin bakit hindi tumatalab yung tithes natin, yung mga giving natin. Kasi mali yung motive natin eh. Na parang, alam nyo yun, na parang ang bigat pa ibigay kasi kay trabaho lang, hindi. Mahal ng Diyos yung nagbibigay ng masiya. Nakuha po natin, yung masaya ka kasi nagbibigay ka. Kasi alam mo na walang sayang kapag dating sa Panginoon. Amen po. Tayo na tayong lahat at tayo po ay manalangin at tayo po ay magbalik muli ng papuri sa Panginoon. Sige po, mag-worship tayo. Close po natin. Sige po, minsan sa huling pagkakataon bago matapos, so magbalik tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Wala nang iba. Nabigayan ko, maganapan ko, Jesus. Sa panahon sa naligayahan ko, kaganapan ko, Ikaw lamang, Panginoon. Sa'yo lamang, O Diyos. sa'yo naman. Sumasamba, magpupuri, maglilingkod. Ikaw nga ay tapat, Panginoon. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang, Panginoon. Sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon, sa buong maghapon na ito. Tunay nga, O Diyos, na ang mga salita mo ay nagbibigay ng kalakasan sa amin. Hayaan mo, Lord, na ang mga salitang ito, Panginoon, ay maging mabuting binhi sa buhay namin. Lord, tumubo ito, magbunga ito, Panginoon. At salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi nakakalimot. Walang maliit na regalo sa iyo, Panginoon, dahil lahat ng bagay na ginagawa para sa iyo, ito po ay mahalaga sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, nakita mo ang bawat puso ng bawat isa na naririto. Ang mga kalingkod na ginagamit mo, ang mga kasamahan namin sa simbahan, Panginoon, na nakakatuwang namin. Dagdagan mo pa ito, Panginoon. At hayaan mo, Lord, ng bawat isa sa amin, manatili ang puso namin na laging hanapin ka, lagi kang sundan, Panginoon. Magkaroon kami ng takot na tuwing hindi ka na namin nakikita, kailangan lagi ka naming sundan. Hayaan mo na sa gawain ito, tumawag ka, Panginoon, ng marami pang taong magmamalasakit sa iyo, sa iyong gawain. Hiniling ko ang pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa, at Lord, hayaan mo, O Diyos, na ang kalooban mo ang maganap sa mga buhay namin. Maingat na binabalik sa inyo ang kapurihan, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, praise the Lord po. Tayo po ay
sinamahan at nakaraos na po. So, batiin mo na ulit yung katabi mo, sabihin mo, Happy Anniversary! Lahat ay